as of tonight, nahuli na natin yung isa sa pinakamalaking big boss. Breaking dito sa Fox First. We were Sino able po? to arrest the big boss of the Lucky South 99. Yung hinabol talaga, yung subject natin ng warrant, si Boss Boga, Dawei alias Boss Boga. Nahuli na po siya kanina sa pinagsalib na pwersa ng ating mga kapulisan at saka ng Bureau of Immigration, no? At na-serve na sa kanya yung warrant at saka yung order para siya ay mahuli. So, kanina as of 30 minutes ago, nahuli na po siya kasama ng PAOK. Saan po nahuli? Tsaka ano po yung pangalan ulit, pakispell? Hindi lang yung Ah, alias. Dawei, no? So, Dawei alias Boss Boga. So, Okay. nahuli na po natin siya. Okay. Anong exactly yung kanyang kaugnayan dito sa Lucky South 99? Bakit bakit po siya Siya po itinuturing na yung big ating fish? siya ang ating subject talaga ng search warrant doon sa Lucky South 99 sapagkat siya ang identified ng mga witnesses natin, mga complainants and deponents na siyang pinaka-big boss doon sa Lucky South 99 kasama ni Duan Renwu at saka ni Jiang Jie. So matagal po itong nakatakas, nagtago. Then hindi po tinantanan ng PAOK at saka ng Bureau of Immigration at saka ng ating mga intelligence agents. And finally, kahapon, namataan po natin siya. Then kanina, as of 30 minutes ago, nakuha na po natin siya. Saan po siya na-aresto? Pwede po magbigay ng additional details. Nakuha siya dito sa isang private subdivision dito sa May Laguna. So, hindi ko napapangalanan yung private subdivision, no? Pero nakuha siya kanina dito sa may parte ng Laguna. 2-3 araw nating minanmanan po yan, kaya medyo naging busy po ang komisyon, yung PAOK, kasama yung Bureau of Immigration at saka yung iba pang mga intelligence agents natin. So, in a matter of hours, he will be here in our retention facility kasama ng mga immigration at saka ng mga kumuha sa kanyang law enforcement agents. Ano po yung pagkakakilanlan dito kay Dawei, no? Ano siya? Chinese national to, no? Chinese national. Check ko lang yung kanyang pasaporte, no, kasi maraming pangalan itong. Pero tamang spelling, no? Dawei. D-A tapos D- W-E-I. Yes. Okay. Ang tunay niyang pangalan pala ay Liu Dong, no? Ano po? L-Y-U-D-O-N-G. 2 words, Mr. Liu Dong. L-Y-U-D-O-N-G. Yes, Liu Dong. Ito. Alias Boss Abaw, Boss Boga, and Boss Dawei. Okay. Gaano katagal na po ito sa Pilipinas at paano siya nag-involve dito sa Lucky South 99? Alam mo, tagal na nito kasi base sa mga impormasyong nakuha natin dito sa ating mga complainants, mga witnesses at saka ating mga action agents na tinatawag, magmula nung kasagsagan nitong Pogo operations ay nagsimula na po siya 2019 pa lang. So, ang kanyang pangalan ay nakadikit sa napakaraming mga pogong na-establish dito sa buong Luzon. Pampanga, Tarlac, Metro Manila, name it, it's all over. Okay. Tama ba ito? Habang nag-interview ako, tinatype ko yung breaking natin. Lucky South 99 Big yan. Boss, Liu Dong has been arrested. Yes, Okay. sir. How was he able to establish all these businesses or criminal activities? We're still validating a good number of the information that we've gotten from our sa ating mga agents, no? Kasi may mga lumalabas na meron niyang mga tumulong rito, so iniimbestigahan namin, Christian, kung sino yung mga tumulong sa kanya mag-set up netong kanyang Pogo na tinatawag. Teka lang, sir. Ang spelling yata L-I-U, no? Tama ba? Hindi L-Y-U? Tama yan. L-Y-U-D-O-N-G. Liu Dong. Okay. Ilan taon na po ito? Let me check his passport again. May pasaporte. Hawak na pala yung pasaporte. Hawak natin lahat yan. So, matagal na kasi minamanaman po ito ng PAOK. Hindi po namin ito tinantanan nung nakatakas po ito doon sa Lucky South 99. Talagang hindi ho namin ito tinantanan hanggat hindi makuha sapagkat pag ito ay nakuha natin, ito po ay maraming maibibigay na mga bagay-bagay na kakaiba. So, baka ito na ang isa sa mga magtuturo sa napakaraming
maraming connection niya sa mga lokal or sa mga Chinese syndicates na tinatawag. Siya pa'y pinanganak noong 14 of August, 1989. Bata pa. Opo, taga Hunan province po ito sa China. Okay. So 1989 lang pinanganak. Nasa kanyang mid-30s pa lang ito. Pero Yes, sir. legit po ba yung yung passport or peke? Yes, legit po ito. Na-verify na po ito natin sa ating mga counterparts. This is legit. So, let's wait and see. Tingnan natin kung anong magiging resulta ng investigasyon dito. So, i-inquest ito anytime, probably by tomorrow or over the weekend. Inquest na po ito ng Bureau of Immigration. Okay. Sabi nyo, he's one of the big fish. Kaugnay po dito sa Lucky South 99 syndicate. Ano po exactly yung Yes. kanyang participation doon? He's one of the original financiers of Lucky Okay. South 99. Pero Christian hindi lang siya financier ng Lucky South 99. Marami siyang sinet up ng mga pogo all over Metro Manila and all over Luzon, the different provinces. Kaya masaya ang komisyon, ang PAOK, sa pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration, ng ating intelligence community, ng ating law enforcement agencies kasi this is one very big piece of the puzzle, no? Na kung magiging maayos ang investigasyon natin dito, marami tayong makukuha ng impormasyon na magtuturo kung sino-sino ang mga protektor, kung sino-sino ang mga tumulong sa mga pagpapatayo nitong mga illegal na mga scam farms nito sa ating bansa nitong nakaraang mga taon. Sa pagkakaalam ninyo, ilan po yung mga pogo na itinayo nitong si Liu Dong? Kanina, nung nakikinig ako, dito lang sa isang city dito sa south of Metro Manila, 4 na agad, no? So, umalis na ako doon dahil na-overwhelm na ako ng information sa dami ng sa laki ng kasalanan ng taong ito, no? So, I would allow the debriefers, the intelligence persons to do their job bago ko basahin yung kanilang report. Pero, Okay. it's a very Pero big ito, fish. very big fish, no? Pero yung kanyang mga pogo itinatag, ano po ito? Sa Metro Manila lang tsaka nearby areas or buong Pilipinas po? Metro Manila and the nearby provinces. So yung Southern Metro Manila? Mga Cavite Yeah, area? dito sa Southern Metro Manila, I'm not quite sure about Cavite, but South I'm of quite Metro sure. Manila pala, sorry. South of No, Metro no, Manila. No, Southern Metro Manila, sorry. Southern Metro Manila. Southern. So, yes, the big cities dito sa Southern Metro Manila, then dito sa Pampanga. So, basta pag natapos ang debriefing nito, the commission will share it to the public and we will make you all know. And sana, kaya ang dasal ko lang, sana hindi na ito maging season 3 ng congressional hearing. Baka lalong magtagal yung congressional hearing. Okay. When you say Southern Metro Manila, Pasay, Parañaque, Makati. Those areas, yes. Okay. Kasi pwedeng kasama dyan Taguig, di ba? Tsaka Pateros. I'm not quite sure about Taguig and Pateros, but I'm quite sure of those that you mentioned, no? Yung tatlong Pasay. yun, merong pogo. Pasay, Makati, and meron siya mga nitoyo doon sa mga lugar na iyon. Pero gaano kalaki po yung gaano kalaki yung mga pogo na itinayo niya doon? Hindi naman kasing lalaki ng mga hubs, pero nung kasagsagan nung Pogo phenomenon, pinakikinggan ko yung kanina nagkikwento, malalaki, maraming mga tao hundreds yung kanyang mga tauhan Kaya Okay. nga Christian, alam mo, dapat umalis na ito Pero hindi siya, kasi wala pa siyang hindi pa siya kasama dun sa mga blacklist. Gawa ng hindi nga ito nahuli, di ba? So, ang meron lang ito, mga immigration lookout bulletins, mga ganon. Hindi siya umalis. So, dahil hindi siya umalis, ano ibig sabihin nun? Nanatili siya rito sapagkat malaki ang kinikita niya. Iniisip niya siguro mapoproteksyonan siya ng pera niya. Pero itong mga itinayo niyang pogo na binabanggit niyo sa Southern Metro Manila, ito ba ay kumbaga bantay na ng mga otoridad? At meron bang illegal activities din po ito? Wala na yon, pasara na natin. Mayat maya hinahabol, dinidisrupt, nawawala, no? So, yung kanyang mga tauhan, pakalat-kalat, Christian, nag-lie low.
nagpahinga ito kasi alam nga niya, natunugan niya na hinahanap siya ng PAOK, na talagang hindi siya tinatantanan ng PAOK. So this past several weeks, almost a month, wala na pong operation yung kanyang mga pogo. Totally tigil kasi nagtatago po siya. Okay. Nung naaresto po ba siya, meron siyang ibang mga kasamang naaresto din po? I have not yet read the report, pero yung kanina nung blow-by-blow account, parang nasa isang party. Parang nasa isang party sila, then lumabas. Nung lumabas, na-issue yung mission or na-implement yung mission order ng papunta siya sa kanyang sasakyan. Okay. Sabi niyo, nagtatago na ito dahil binubuntutan ng PAOK at saka naglaylaw siya. Pero bakit nasa party? Hindi ba para indication din niya na medyo brazen siya? Na feeling niya protected Brazen siya or talaga siguro ito. untouchable? Siguro nga kasi iniisip nila na kaya silang proteksyonan ng kanilang pera at kaya nilang bilhin lahat ng mga tao sa Pilipinas. Ito ay isang malaking kabalintunaan, no? So, lahat kami sa gobyerno, we're strictly implementing the presidential directive na kung nasaan man sila, huhulim talaga namin. Sa pagkakaalam niyo po ba, kailan dumating sa Pilipinas itong si Liu Dong o Dawei? Wala po that information I don't have knowledge about that Christian. Hindi ko alam kung kailan dumating si Boss Boga rito, pero ang alam ko base sa mga debriefing namin, sa mga pag-uusap-usap namin, matagal na siya rito during the height of the Pogo phenomenon. Talaga nag-set up siya rito at napakarami. Hindi panahon ni Duterte kasi height ng Pogo phenomenon eh. Okay. Yes. Okay. Marunong po ba mag-Filipino ito? Wala akong idea dyan kasi hindi ko pa siya nakaharap, Christian. So, malalaman natin bukas kung alatone yang din ito. Okay. Doon po sa matrix ninyo, kasi meron kayong ganyan, di ba, kung paano nagkakaugnay yung iba't ibang mga personalities dito sa Lucky South 99. In fact, di ba, meron din kayong pagka, yung inugnay nyo rin yun doon sa doon sa Porac, Pogo Hub, di ba? Tama po ba? Yes. Okay. Dito sa Lucky South 99, ilan pa yung financier na napag-alaman yung kasabwat dito? Kasi sabi niyo one of the big fish itong si Boss Yes. Boga eh. So nahuli na natin yung dalawa. Nahuli natin si Xiaolong dun sa Lapu-Lapu, di ba? Nahuli natin ngayon si Boss Boga, si Liu Dong. So I don't have the exact numbers, but there's still a good number of them out there. But of course, the biggest would be Duan Renwu, no? So, at saka si Jiang Jie. Yung talaga. At saka yung isa, si Wang Jiang. Yung tatlong yun. Yung talaga yung mga biggest. Pero, ito, ang phenomenon kasi ng Pogo, Christian, may mga locators silang tinatawag, di ba? Parang ano lang yan, para nagre-renta. Isang malaking compound, isang bloke, several buildings, one group would rent, another group would rent. So isang grupo, yung isang compound doon, yung grupo nila Xiaolong, yung nahabol natin doon sa Lapu-Lapu City. Itong grupo naman ni Liu Dong, dito naman ito sa isang lugar dito sa Porac, sa Lucky South 99. So more or less, meron pa kaming dalawang tinitingnan doon na minamanmanan pa natin, Christian. Sa pagkakaalam nyo, yung mga Pogo operations ba sa Pilipinas basically kontrolado ng ilang tao lang? O ano yan, parang cottage industry na free for all sa iba't ibang mga sindikato kunwari? Free for all ito. Free for all talaga. There are several groups operating, no? Purely, minsan ang kanilang affiliation, provincial eh. Kung saan sila nanggaling sa China. Ganun ang kanilang affiliation eh. Then of course, there are those who are affiliated to the big syndicates, yung mga sindikato ng Hong Kong Triad, Bambugang, and so on. So, yun. Pero, hindi naman tumitigil ang gobyerno. Yung NBI, yung DOJ, IACAT, PNP, tuloy-tuloy lang kami, Christian, hanggang matitigil itong problema ito kapag nakuha natin lahat yung mga financiers. Ito po bang si Liu Dong, sa pagkakaalam nyo, ay miyembro ng isa sa mga sindikato na binanggit ninyo? Hindi pa namin mako-confirm yan as of this point.